Hi everyone, good evening. I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, siya na kaya ang susunod na reyna? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. Lahat tayo excited na sa darating na Coronation Night para dito sa Supranational. Dahil gusto natin malaman kung saan nga ba makakarating ang pambato natin na si Alethea Ambrosio dito sa competition na to. Noong preliminary competition, maraming nadismaya dahil sa performance na ipinakita niya during her evening gown competition. Nakukulangan sila sa galawan, nakukulangan sila sa energy, hindi sila masaya sa performance. Ayan yung mga nakikita natin at nababasa natin sa comment section. Pero, noong pumasok naman siya sa top model, marami naman na surprise kasi hindi nga nila inaasahan na aariba ng bonggang-bongga ang ating pambato. Pero nung nandoon na siya sa pukpukan talaga, naiwan si Alethea at hindi siya ang napiling bilang Miss Top Model na from Asia. So, maraming nalungkot kasi doon nakita na nila yung performance ni Alethea ay kulang sa atake. Tapos nadagdagan pa to nung preliminary competition. Nung evening gown, talagang doon talaga. Maganda yung gown. Alam mo yun, yung parang ang daming binibigay ng gown eh. Ando doon na eh, panalo na yung gown eh. Kaya lang, ang problema naman, yung performance nga daw. Kulang sa energy. And then, doon sa swimsuit round, I think soso naman yung kanyang eksena, yung pasarela niya, yung execution niya. Pero sa kabilang banda kasi, syempre iniisip din natin na ito kasi yung hinanda nilang performance. At ito yung inilalatag nila sa Supranational. Pilipina Beauty, Pilipina Nagalawan. So, ayan yung gusto nilang makita dito sa Poland. Di ba? Pero maraming irritable kasi nga sabing gano'n, sana daw napapanood daw nila Alethea yung performance niya at dinadagdagan na kahit konting energy lang naman. So ngayon, malapit na ang Coronation Night, maraming nagsasabi na malabo yan makarating sa top 5. Yung iba sinasabi nila hanggang top 25 lang. Ano ba naman? Diyos ka. Kung iisipin mo, nakakaloka kasi parang talagang totally na hindi sila naniniwala. But kung ako ang tatanungin ninyo, syempre, nire-respeto ko kung ano ang performance na ipinakita ni Alethea dito sa competition na to. Game plan niya to or game strategy niya to dito sa laban niya sa Miss Supranational. And hindi ko alam kung papalo o papatok nga ba yung eksena niya. But nandoon, kung titignan mo naman si Alethea, talagang isa siya sa mga masasabi ko sa mga Asia candidates dito, isa siya sa mga pinakamaganda. At sa mga pinadala natin, isa siya sa mga masasabi ko, yung kumpiyansa niya sa sarili niya talaga nandoon. Either hindi naman natin nakita yung kumpiyansang to noong preliminary competition, but nandoon naman ako sa part na sana ayon makita at madagdagan niya talaga yung galawan niya pagdating sa final. So, hindi ko alam kung nagre-reserve ba siya, hindi ko alam kung hahataw ba siya. Sabing ganon, si Alethea na kaya ang susunod na mag-uuwi ng corona after Mucha Datol. Si Mucha Datol noong time ng 2013, hindi ko inaasahan na talagang isusurpresa niya tayo ng ganon, na iuuwi niya yung corona ng Supranational dahil nga ang problema nga kay Mucha Datol, yung kanyang home skills, hindi siya ganon kagaling mag-English. Pero yun, nakoronahan naman siya ng binibining Pilipinas. Sabi ko, alam mo, parang feeling ko, eksena talaga to ng bonggang-bongga sa Supranational. At umeksena nga naman talaga siya. Isa siya sa mga babae na nanalo doon na, alam mo yun, yung kumpiyansa niya talaga, sobrang nag-uumapaw.
Pero kung ikukumpara ko kasi yung performance ni Mucha Datol noon at yung performance ni Alitea ngayon, mas better talaga yung kay Mucha Datol kasi energetic eh. So siguro makukumpara ko yung para siyang kay Thailand, ganon. And then, ito naman si Alitea. Actually, yung gandang ino-offer niya, swak na yan eh. Isa na to sa mga masasabi natin, perfect na candidates natin na ipinadala dito sa supranational kasi she offering a Filipina beauty talaga. Yung alam mo yon na parang gugustuhin talaga ng organization. Kaya lang, ang problema nga, yung ipinakita niyang performance, so nag-alinlangan tayo doon na sabi ko nga kung dinagdagan niya yun ng konting energy, medyo makukonvince talaga yun lahat na parang, okay, panalo to. Ganon. So, sa ngayon, hindi natin alam kung ano ang laro. But nung performance naman niya doon sa, sa tawag dito, sa preliminary, I think, kumpiyansa naman ako na maiuuwi niya ang corona. Charot. Kumpiyansa naman ako na mapapasok siya sa top 24. So, hindi ko alam kung ano yung susunod na eksena doon. Siguro, mas maganda iboto natin siya para makapasok siya sa top 12. Kasi kapag nanalo siya doon sa botohan, automatic, pasok siya sa top 12 sa super fan vote. Kaya, sa mga lahat ng nanonood dito, wag nating pabayaan. Supportahan pa din natin. Feeling ko na medyo naiimbyer na kayo, pero sana support pa rin tayo. So, ano ang gagawin natin? So, iboto natin siya doon sa super fan vote. Paano to? Mag-upload po kayo ng supranational sa inyong phone, and then pumunta kayo doon sa super fan vote, and then hanapin nyo si Miss Philippines at ayun, iboto ninyo ng bonggang-bongga. Ang sabi nung iba, ang Mr. Supranational natin sigurado na makakatungtong sa top 5. Pero si Alitea, maswerte na daw yan kapag nakatungtong siya sa top 10. So ako naman, parang tingin ko, once na makatungtong to ng top 10, aarangkada to ng bonggang-bongga para makatungtong ng top 5. Kasi nandoon siya sa strategy game niya eh. Yung game niya na parang low-key ang ipinapakita niyang performance dito. So medyo risky to, hindi ko alam kung mapapansin kasi lahat umahataw eh, lahat kanya-kanyang eksena eh. Ang maganda lang kasi kay Alitea, dala-dala niya yung sash factor ng Pilipinas. Kaya talagang papansinin at papansinin siya dito. Kasi si Japan, low-key din yung pero hindi siya pinapansin at hindi siya napag-uusapan. But ako, tulad na sinabi ko, maraming umarangkada eh. So medyo risky talaga yung datingan niya at medyo nakakatakot kasi paano kung hindi ka talaga totally mapili sa performance na yon. Doon naman sa nagko-comment, sabing ganon, dapat nakita na nila yan nung supermodel, yung labanan nila ng top model, na nagkulang talaga si Alitea sa atake. So sana dinagdagan naman o binigyan naman ng palong-palong energy noong coronation night. Hindi ko rin naiintindihan kung bakit ganun yung execution. So, medyo nalalabuan ako. But, lalo na yung pag-tour niya, medyo, worse eh. Pero, sige lang, laban lang. So, siguro naman, magkakaroon siya ng energy pagdating sa coronation night. Kaya lang, ang nakakatakot dito, paano kung dito pa lang napili na nila kung sino yung top 24, kung sino yung top 12, tapos mamaya hanggang doon lang siya kasi sa performance na ipinakita niya ng prelim. I hope na hindi ganon ang maging setup ng Miss Supranational. So, tignan natin kung si Alitea ba ay may luck sa gabi ng coronation night, maaaring sa kanya mapunta ang corona. Medyo nakakaloka, no? Kung iisipin mo, parang ang layo naman nito sa corona. Totoo yun guys, malayo si Alitea sa corona. Pero, nandoon tayo na baka naman, di ba? So, hindi natin alam. Basta siguro ang better natin gawin ay keep praying for her. And then, tignan natin sa coronation night kung ibibigay niya ba yung best of the best talaga na yung hinahanap ng tao na ipapalo niya ng todo-todo. Pero sana, kung ano man yung maging resulta neto, ay wag na nating ibas yung tao. So, malay nyo, siya na ang susunod na Mucha Datol ng ating bansa. Diba? So, siya na yung makakapag-uwi ng corona. Sayang eh, kasi kung iisipin mo, parang
Shinir, kaya niya kung tutuusin, kaya niya talagang iuwi yung corona. Kaya lang yung game niya kasi, hindi ko alam kung ano ba yung tumatakbo sa utak nila, bakit ganun yung performance. So, kung tutuusin, yung atake niya yung atake niya sana na medyo in-level up ngayon, sabi ko sa iyo doon may isip mo, ay sigurado tayo dito sa corona. Ngayon, medyo nangangamba-ngamba lang. But alam niyo sa totoo lang, sa kabilang banda, kung may luck to si Alethea hanggang sa coronation night, kung may swerte siya sa coronation night, I think ayon, masusungkit niya yung corona ng supranational. To be honest malayong percent to. Hindi to yung masasabi mo ay 90% sigurado ako dito. Siguro mga palagay na natin 40%. Ganon. Or 50%, ganyan. Na alam mo yon na parang kung sakaling makalusot siya dito sa top 24, tapos makatungtong siya ng top 12, tapos konting-konti biglang umariba siya ng bonggang-bongga, ay winner to. Pero kasi syempre marami ding malalakas talagang kandidata at parang pili ko makikipagpukpukan. For now, I think top 24, yes. But yung top 5, I hope so. So, yun. So, kinukumpara nga siya dito kay Pauline Amelix na sabing gano'n, ang layo daw ng performance ni Alethea kay Pauline Amelix. Ano ba ang nangyari? Bakit ganito daw ang ipinakita? Kung tutuusin niya, kung iisipin mo, parang oo nga ang layo But nangihinayang ako doon sa momento na sayang sana ikaw na to kayang-kaya mo Kasi first time natin uli nagpadala ng, alam mo yun, ng true Filipina beauty. Pero hindi ko alam. Basta siguro tiwala lang. Hintayin natin yung kung ano yung eksena niya kasi malay mo naman bigla niyong masungkit ang corona ng Miss Supranational. So, who knows, di ba? So, good luck and wish all the best kay Alethea. Pero ikaw ba, ano ba tingin mo? Tingin mo papalo ba to hanggang sa top 5? At kaya niya ba na masundan ang yapak ni Mucha Datol noong 2013 sa competition ngayon ng Supranational? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.